Alright, so good evening po sa inyong lahat. Where is my speaker? Yeah. Amen, amen. Praise the Lord. Amen. Amen, amen. Okay, so ngayon po ay magsisimula na po tayo sa ating pong Bible study. At nawa po ay kayo po ay nasa maayos na kalagayan sa oras na ito. Thank you so much sa ating pong mga naunang nag-show up, no, sa ating mga viewers. Nariyan na at ready na para po sa ating Bible study ngayong gabi. Okay, so welcome po sa Real KGB Believers. Dito po sa Philippines, evening na po, almost 10 o'clock in the evening. At sana po ay maging maayos, no, ang ating pong programa. Walang problem sa ating pong mga internet. At sana yung flow maging maayos, maging maganda. But we have a very interesting subject tonight, no? And we're going to talk about Sabbath, no? Sabbath. Okay, so Sabbath. Actually, it's a Hebrew word. Sabbath means rest, or it is a ceasing or stoppage of any labor or work. No, basically, ang meaning nito, it is the day of rest. Okay, so bigyan natin ng pansing mabuti sapagkat may mga group, no, sa mundo ito na nag-observe ng Sabat, no? At isa na diyan ay yung Seventh-day Adventist, no? So they observe Sabat. Pero pag-aralan natin kung mabuti para sa ganun, tingnan nga natin kung tama ba na i-observe ang Sabat sa ating panahon. Okay? So before we proceed, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. At hiniling ko, God, sana po ay i-bless po kami, Panginoon, ng understanding upang sa ganun, Panginoon Diyos, we can really understand, Lord, kung ano po ang inyong gusto na i-reveal sa amin sa pamagitan po ng Scripture. And I pray, Lord God, na ikaw po ang mag-bless about sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so before I continue, nais ko lamang po na mahalaga po na sa pag-aaral ng Biblia, lalong-lalo na po itong subject na ito, ay may apply natin yung right
division. No? Yung sinasabi ng 2 Timothy 2:15, rightly dividing the word of truth. Okay? Pag sinabi natin rightly dividing the word of truth, okay? So titignan po natin yung mga panahon, no? Kung saan po ang mga talata ng Biblia ay in-apply o kung saan po ito period na kung saan po ito ay nakaukol, no? Kasi may mga specific talagang mga verse na ito ay nakatukoy lamang sa mga panahon na hindi po pwedeng lahat po ng mga verse ay apply po sa lahat ng panahon. No? Hindi po ganun, no? Ang verse ng Bible po ay may tatlong application, no? We have what we call the doctrinal, okay, yung doctrinal, and most of the time, pag doctrinal, nakapaloob po dito yung prophetic purpose ng scripture, okay? At yung tinatawag na historical, that's the second reason bakit po may scripture, for historical purpose, para malaman natin kung ano yung nangyari sa nakaraan, at ano nangyari sa kasalukuyan, at ano yung mangyayari sa hinaharap. So, the last is what we call the spiritual application or the practical application. Yung verse, ano yung practical application ito, no? Ito yung timeless truth, no? Na kung saan po may mga verse na pwede nating i-apply kahit po nakasulat sa lumang tipan, pero we're going to use it as practical. Practical, parang kung anong nagawa ni David, no? Nung siya'y nabubuhay pa, wala tayo doon. Pero we can get all the practices and some behaviors and attitudes na ginawa ni David para sa ganun magtagumpay siya, and we can apply it to us. That is one of the reasons why the scriptures are written, no? For our examples. So ngayon, pag-usapan po natin yung doctrinal. Doctrinal. So doctrinally speaking, ang Sabbath po is a day of rest for the Jews. So when I talk about doctrinal, ano yung talagang tinuturo talaga ng scripture patungkol sa subject ng Sabbath. So Sabbath is a day of rest for the Jews. Okay? Sa Bible, mga kapatid, in 1 Corinthians chapter dito sa panahon ng church age, okay? Panahon ng church age, meron tayong three groups dito, no? And according to the Bible, the three groups dito, under the church age, is we have the Jews, the Gentiles, and what? Church of God. Okay. Church of God. Okay. Church of God. So church age po ito, no? Pero under the Old Testament, ang group lang nandito, mga kapatid, ay basically, dalawa lang, no? Ang Old Testament, ang tinutukoy lang niya dyan, sa mga verses na nakasulat sa lumang tipan, ay para sa mga Jews and Gentiles. So, sa New Testament, we have the three groups. Okay? Three groups. Okay ba yung audio natin, Brad? Check mo. We have the three groups. Alright? So ito, basically, dito yan, under dito yan sa church age. Sa tribulation period, hindi po three groups. No? We go back again to the Old Testament na Jews and Gentiles. Wala na yung church because ang church na rapture. Okay? So, during the time of the church age, ito yung makita natin. Alright? The Jews, the Gentiles, and the Church of God. 1 Corinthians 2:32. Pero pag pumunta ka sa Old Testament, divided po yan, no? Sa dalawa. Ang tao ay na-divide. Okay? Two groups. Ito yung tinatawag nilang circumcision. Okay? People of circumcision. Ito yung mga tinatawag nila uncircumcised or people of uncircumcision. So the Jews have a token na lahat po ng mga male on the 8th day, sila ay circumcised. That's the token of the Jewish people, no? So, pag sinabing circumcised, sila yun, no? Pag uncircumcised, yun ang mga Gentiles. So, dito po sa Old Testament yan, because there is no church. There is no church in the Old Testament. There is no Christian in the Old Testament. And there is no born-again believer in the Old Testament. Okay? Yan ang pagkakaiba ng Old and New.
Kaya nga po hindi pwedeng kumuha tayo ng verse, tapos agad i-apply na lang natin sa church age. Hindi po yung mga kapatid. Talagang kailangan po natin ng right division para maintindihan natin ang Word of God, no? Kaya nga ang Day of Rest ay hindi naman parehan sa lahat. Yan ang problem ng mga Seventh-day Adventists kasi kinuha nila yung sa Old Testament, in-apply nila sa kanila sa New Testament because they said, okay, ito yung kanilang argument, because they said that the Sabbath is part of the Ten Commandments. Basahin natin nga sa Exodus 20. Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Alright, Exodus chapter 20. Talagang maganda pong nag-aaral ng Bible, amen? Tumatalas ang iyong kaisipan, no? Now, Exodus 20, the Decalogue, the Ten Commandments. Ito po yung ginawa, okay? At sinabi sa panahon ng ang Israel ay nasa time na nasa wilderness pa sila. Ang Ten Commandments, sinabi yan sa Mount Sinai. Alright. So, ang Ten Commandments, wala pa siya before ang Israel po ay nabuo as a nation. So ibig sabihin po, there is no mention of Sabbath observance before the nation Israel was formed. Wala pang nation Israel, wala pa rin Sabbath. Kasi nga, ang Sabbath for the Jewish people, right? Now, since sabi ng mga Seventh-day Adventists, part siya ng Ten Commandments, therefore, dapat sundin. Now, let's see the Bible, Exodus chapter 20. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. So basically, ang kausap dito mga kapatid, hindi po lahat ng tao, no? Ang kinakausap po dito ay yung mga Israel. Ito yung people of God. So Moses, sa verse 25 of Exodus 19, went down unto the people and spake unto them. Sino yung mga yun? Sino yung mga yun? Sabi ng Bible, sila yung mga niligtas ng Diyos mula sa Ehipto. At itong Ten Commandments ay basically, amen, ang first foremost na recipient ng Ten Commandments at kung saan sa kanila principally in-apply ay walang iba kundi sa Israel. The Jews. I am the Lord thy God which have brought thee out of the land of Egypt and out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath, or that is in the earth, in the water, under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Now he is talking to Israel, right? Showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. So ang commandments na ito ay binigay sa Israel. Okay. Verse 7, Thou shalt not make the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. We go to verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Now, so in verse number 8, makita natin, in regards to Sabbath, doon lang po nag-start mga kapatid, na inutos ng Diyos to remember the Sabbath. At kanino siya sinabi, no? Kanino siya inutos? Basically, inutos siya sa kausap ni Moses at yun ang nation Israel. Then therefore, ang Sabbath mga kapatid is an observance that is given to the Jews. Alright, so mamaya, bibigyan natin ng lalo pang mga verses yan para sa ganun makita natin. Sa Hudyo talaga yan. Punta muna tayo sa Genesis 2:3. Ito kasi yung argument nila. Okay? Argument nila. Sa Genesis 2:3. No? So yung creator natin, after the creation of the sixth day, no? Sixth day creation, on the seventh, he rested. Okay. Kaya dito nakita natin na dito natin kinuha actually yung word na seventh day, no? Sa verse chapter 2, verse 3.
And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. So the seventh day is the day of rest. Kaya nga po yung Sabbath, basically, it is the seventh day or it is the day of rest. At yun po ay hango, no, sa creation, sa panahong ang Diyos ay nag-rest sa kanyang work, sa kanyang trabaho. Kaya nga, sinanctify niya yun no? So, yung seventh day, from chapter 2 of verse 3, ay sinabing ito ay day of rest ng Panginoon Diyos. Doon sa chapter 2 and verse 3, ang Diyos ang nag-rest niyan, hindi ang tao, no? Now, sabi nila, pupunta sila sa isang verse ng Bible, I think that is in Mark, wherein sinabi ng Panginoong Jesucristo that the Sabbath was given to man. Okay. Now, bago po natin lumundag sa mga verses na kung saan po ay sinasabi na may day of rest, ang Diyos ang pahinga. So, sinabi na yung Jesucristo that the Sabbath was made for man. So, hindi po tayo kagad mag-judge na lahat ng tao dapat mag-Sabbath. No? Hindi inutos ng Diyos yan sa lahat. Actually, walang observance na nangyari. After na ang Diyos ay nag-rest, wala kang makikita before Exodus chapter 20 na nag-observe ng Sabbath. Kasi nga, ito yung institutions. Ito yung institution. Kailan na-institute ang Israel para sila ay mag-observe ng Sabbath. Kailan yon? During the time the Ten Commandments was given at Mount Sinai. So alam natin yung start. This is the start. Amen? This is the start. Okay? So ilang years yan, no? Ilang years yan. From Genesis chapter 2 hanggang sa panahon ng Exodus chapter 20, ito ay BC 4,000. This is BC 4,000. Ibig sabihin, kung yun ay 6,000 BC, then therefore, for 2,000 years, walang nag-observe ng Sabbath. Bakit walang observation ng Sabbath? Kasi wala pang Jew. Wala pang mag-observe. No? So lahat yan, sa panahon ito mga kapatid, dito ay puro Gentile world. Ito Gentile world. Ito Gentiles. Okay, from Abraham, from Adam to Abraham, Gentiles yun. Gentiles. So nagkaroon na lang ng nation Israel. Okay? Nung ang Israel ay nabuo siya sa nation at pinili ng Panginoon Diyos ang nation na yan kasi promise ng Diyos yan kay Abraham, no? I-bless niya ang mga nations ng mundo sa pamamagitan ng kanyang seed. So, basically, panahon ito, Gentiles lahat yan. Okay? So, dito lang nagkaroon ng two division. The Jews, the Gentiles. So, from Mount Sinai, diretso yan. The Jews and the Gentiles. May mga Hebrews na tinatawag, pero pag sabing Hudyo kasi, ang pinaka-token kasi ng Hudyo, yung circumcision. Okay, circumcision. At sila yung covenanted people. Ito na yung start ng covenant. The Mosaic covenant. They are the covenanted people. Amen? Dapat alam natin yung position talaga ng Israel, no? So they are the covenanted people. Ano yung covenant na kanilang na-receive sa Panginoon? Okay? Under the Mosaic covenant, they were given the commandments, the laws. Covenanted people. At ang pinaka-covenant ng Panginoong Diyos sa kanila, pag nag-observe sila ng mga laws ng Panginoon, God will bless them. Alright? Alam natin hindi nangyari yan. Kaya nga nagkaroon ng diaspora or na-spread sila around the world because they have rejected the laws of God. Okay, now, so ito po ang ating i-observe. Mga kapatid, ito ang ating tingnan mabuti. So ang start ng Sabbath observance ay dito po sa Mount Sinai. Onwards na yan. Okay? Basta may Jew, mayroong mag-observe ng Sabbath. So mula dito, kahit sa panahon ng Church Age, may nag-observe ng Sabbath kasi meron pa rin Hudyo. So may Jew dito, may Jew dito, may Jew dito, may Jew dito. So ibig sabihin, hindi nawala ang observation ng Sabbath. Bakit? Sapagkat hindi nawala ang mga Hudyo. Okay? Now,
Now, so, ang argument kasi nila, since ang Diyos ay nag-rest, sinanctify niya yung day na yon. So, ibig sabihin, noon pa man, sinasabi na ng Panginoon, dapat itong Sabbath, i-observe nyo. Walang ganun po. Walang version no? Okay? Invention lang po yun, no? Walang ganun, mga kapatid. Actually, maliwanag sa Bible na nung lumitamang Sabbath, mga kapatid, ay binanggit yan para sa mga Hudyo. Amen? Yung 7th day, totoo naman yung 7th day kasi first, second, third, and fourth. Normal na yun, may 7th day. Pero yung word na Sabbath, ito ay talagang specifically sa mga Jew. Now, I'll give you some verses in the Word of God. You go to Leviticus chapter number 23, no? Okay, Leviticus chapter 23. Before makita natin, mga kapatid, na ano ang relationship ng Diyos sa Israel, before na makita natin yung importance ng Sabbath. Ang Israel po kasi, siyang nation that will reveal the true God to all the world. Kasi hindi nila kilala, ang pagan world, hindi nila kilala ang Diyos. God chose Abraham to teach the true God to the nations. Sila yung witness ni Jehovah. Kaya nga may tinatawag sa Bible, sa Isaiah 43, they're going to be witness of the Lord. Sila magte-testify, sila magtuturo ng oracles ng Diyos, sila yung magpo-proclaim ng truth. Okay? Kaya sila una ang mag-observe bago nila ituro yon sa mga Gentiles. Okay? So, yung revelation mula sa Panginoon, papunta doon sa prophets, and one of that is Moses and others. Tapos, dire-diretso na yan sa mga Gentiles. Pero sila yung una mag-observe. Amen? At makita natin, binigyan sila ng mga feast. At ang counting ng mga feast ay nag-start yan sa Sabbath. Yung counting ng feast nag-start sa Sabbath. Kasi sabi ng Bible sa verse number 1, and the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel. Now, take note of that. Hindi Christian ang kinausap dito, ha? And say unto them, concerning the feast of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these are my feasts. Ito yung mga feast niya. Okay? Even these are my feasts. Sabi niya. Number 3, 6 days shall work be done. But the 7th day is the Sabbath of rest, and holy convocation, ye shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. So, ibinigay po yung mga feast. At ang pinaka-prominenting feast, number 1, is the Sabbath of rest. Kailan mangyayari yun? The 7th day. No? So, ibig sabihin po sa Tagalog, Sabado yan, no? Pero kanino pa yan binigay? Binigay yan sa Israel. Pagkayari niya, binanggit na yung Passover. Sa verse number 4, 5. Binanggit na yung Feast of Unleavened Bread sa verse 6 hanggang verse 8. Binanggit na yung Feast of First Fruits sa verse 9 hanggang verse 14. Binanggit na yung Pentecost sa verse 15. 7 yun no? 7, yung Sabbath, tapos yung Pentecost, 7 Sabbaths yun, and the next day is the 50th day, that's the Pentecost. Okay? Yung Passover, sabi ng Bible sa verse 4, in the 14th day of the first month. So 7 din yun, no? So makita natin, yung number 7 ay isang mark na iniwan ng Diyos para sa mga Hudyo. Number 7 is for the Jew, actually. Anong purpose nun, mga kapatid? Para maalala nila yung day of creation, kung saan po ang Diyos nag-rest. Para bang remembrance niya na kinumplit ng Diyos ang lahat. God is the God of creation. Okay? Sa Christian, hindi naman 7 tayo no? We are 8. 8 tayo, pang-8 tayo. Bakit? Because ours is not the 7th. Ours is the 8. And what is the 8? That is the first day. Sino ba yung sinasabing 8? Dito, sino yung sinasabing 7? Yung Lord the Father, of course. God the Father. Sino yung 8? Jesus Christ. So we are in the resurrection day. They are in the creation day. They remember the creation day.
we remember the resurrection day. Kaya first day of the week ng mga Christian. Kaya makita ninyo, walang sinabi si Pablo, sa 7th day tayo Wala siyang sinabing gano'n. Actually, nagko-convocation sila, nag-gather sila, may preaching, first day of the week. Gathering ng mga pera, first day of the week. Ba't nila ginagawa yun? Because tayo kasi, ang basis kasi ng ating na Christianity kasi, yung foundation ng Christianity kasi, yung resurrection ni Kristo. Pero sa Israel, ang foundation nila, yung Creator. Kasi nga, they're going to teach the Creator to the world. He goes by 7. He goes by 7. Kaya ang Israel, they are always in multiplications of 7. Or multiples of 7. Okay. The 7 feasts. 7 trumpets. 7 candlesticks. Sabi niya, sa Book of Revelation, 7 searchers. 7 angels. 7 stars. Ang dami puro 7 yan, no? Meron sa kailang tinatawag na 70th, the year of Jubilee, you know? So they go by 7. You forgive, 7 times 70. You go by 7. Amen? Israel, they go by 7. Ours, we go by 8. Why? Because we have the first. After the 7 is the first day of the week. Amen? The new beginning. Amen? We are the new beginning. Okay. Now, the 14th day, and then tuloy-tuloy yan makita mo yan, 7. 7, 7, 7, 7. Okay. Now, you go to the book of Ezekiel. Before we go to Ezekiel, unahin muna natin Nehemiah. Kasi yun ang mauunang libro Nehemiah. Nehemiah. Okay? Go to the book of Nehemiah. I'm going to teach you about Sabbath. Okay? Ang Nehemiah, ito yung paalala niya, no? Alam natin, ang Nehemiah, mga kapatid, ito yung time na wala na sila sa land of promise. Wala na sila sa land of Canaan. Nasa ibang country din na sila. Pero itong panahon ito, mga kapatid, nagkaroon ng revival, no? Sa panahon ni Ezra, tinuro ulit ang Word of God. Okay? And then, sa panahon ni Nehemiah, binild naman niya yung pinaka wall of Jerusalem. Sa panahon ni Ezra, binild niya yung temple, restore yung temple. Sa Nehemiah, okay, nagkaroon ngayon ng people's repentance or repentance of the people. Kasi nakita nila yung kanilang pagkakamali because in chapter 8, pinag-usapan ang Word of God doon of course, ang law, no? Okay. Pagdating sa Nehemiah chapter 9, ito sabi ng Panginoon sa verse 13, Thou camest down also upon Mount Sinai. So now he's preparing this time, no? And spake it with them from heaven, and gavest them right judgments, and true laws, good statutes, and commandments, and madest known unto them thy holy Sabbath, and commandest them precepts, statutes, and laws by the hand of Moses, thy servant. Ito na yung time na Exodus chapter 20. So, talagang Exodus chapter 20, particular yon sa mga Israel. Amen? Mamaya makita natin bakit kailangan pa ba natin sundin ang Ten Commandments. Okay? Pwede po, no? Kapag-aralan natin yan mamaya. Okay. So, punta tayo ngayon sa Ezekiel. Kita natin yung kondisyon naman ng mga Hudyo kung saan sila ay nasa backsliding period, no? Exodus chapter 20 verse 20. Ezekiel 20:20. Ezekiel 20 verse 20. So, sensya na kayo, ako na yung nagbabasa kasi wala akong lesson Memory lang ito no? Kaya pagka kasi pinabasa ko sa inyo, posibleng makat yung aking sequence ng aking I go by memory. Exodus chapter 20 verse 20. And hallow my Sabbaths. Okay? And they shall be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. See? Sabi ng Panginoon, I am the Lord your God, walk in my statutes, and keep my judgments, and do them,
and hallow my Sabbaths, not just one Sabbath, but the Sabbaths. Kasi yung mga Sabbaths kasi may mga feasts, Feast of Tabernacles, Feast of Unleavened Bread, the Sabbaths. And they shall be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. So that's between me and you. So connect that to 1 Corinthians chapter 1, verse 22. The word sign is mentioned in 1 Corinthians 1:22, that the Jew require a sign. The Greeks seek after wisdom. So ang Gentile, hahanapin niya wisdom. Pero ang Israel, hahanapin niya sign. Kaya binanggit po yan sa Ezekiel 20 verse 20. And hallow my Sabbaths, and they shall be a sign between me and you. See that? It's a sign between me and you. Sinong kausap dyan? Of course, walang iba kundi ang Hudyo. In Ezekiel chapter 20 verse 12, moreover also I gave them my Sabbaths to be what? Again, bitaw yung word na sign. To be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctified them. So, pagka Israel, sign. Sign. Kaya nga si Jesus Christ nang dumating siya, marami siyang signs and wonders. Yung mga apostol, meron silang signs and wonders. They have the apostolic signs. In Mark 16, may mga signs na makita noon. Involved kasi ang ministry ng signs upang sa ganoon patunayan ni Jesus Christ na siya is sent from God, because ang Jew are always requiring a sign. At ang pinaka-sign na binabanggit po dito sa Ezekiel ay yung sign ng Sabbath, at ito is sign for the Jews, not for the Gentiles, not for the church, because the church is not requiring any sign. Only the Jews require for a sign, and that sign is the sign of Sabbath. It's the day of rest. So, for the Jews. Now, you go to the book of, let's see, another verse, no? Exodus chapter 35. Exodus 35. Exodus 35. Okay. Exodus 35. Now, you will see here, no? Nang itinayo nila yung tabernacle, okay? So, ginamit ng Diyos sa pamamagitan ni Moses ang Israel para i-prepare yung mga kailangan sa tabernacle. Exodus 35. And Moses gathered all the congregation of the children of Israel together and said unto them, these are the words which the Lord had commanded that ye should do them. Sinong inutusan dito? Yung mga anak ng Israel, the children of Israel. No Christian, no Gentiles involved here, but Israel. And said unto them, these are the words which the Lord had commanded, that you should do them. 6 days shall work be done, but on the 7th day, ito na yung Sabado, 7th day, there shall be to you an holy day. That's the holy day. Holy day pala nila yan, ano? A Sabbath of rest to the Lord. Whosoever doeth work therein shall be put to death. Wow, grabe. Ye shall kindle no fire thereout throughout your habitations upon the Sabbath day. So, ibig sabihin, ang Sabbath, magsisimula siya ng Friday night, no? Friday night. Actually, Friday, the afternoon, magpiprepare sila. So, yung Sabbath, the whole Sabbath, kasi mag-start ang clock kasi ng mga Hudyo ng evening. So, yung afternoon ng Friday, preparation nila. Pag nag 6 o'clock na, Sabado na yon. So, wala nang magluluto, no? Kasi sa Numbers, sa Book of Numbers, may gumawa ng ganyan. Nag-gather siya ng stick at in-stone to death siya. So, ang Sabbath, very strict sa Israel. Amen? So, hindi ka pwedeng mag-kindle ng fire, no fire throughout your habitations upon the Sabbath day. Amen? So, ganun ka-strict ang Sabbath day, mga kapatid. So, binigay po yan as a remembrance. Now, you go to the book of Hebrews. I'm going to show something. Sa New Testament na po tayo, no? Sa Hebrews, bakit pinagit sa Hebrews? Because it is about the Jew, no?
about the Jew. Now, tingnan natin yung reference dito sa Hebrews chapter number 4. Okay. Now here, ang kahulugan kasi nito, mga kapatid, ay patungkol po sa mga Israel na papasok sana sila sa land of Canaan. Ang tawag po dito is the Canaan rest. It is the gospel ng 12 spies, okay, na hindi pinaniniwalaan ng mga Hudyo. So, hindi sila nakapasok sa land of Canaan. Ito yung gospel, no? Sa verse number 1, let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into His rest. Okay? So, His rest, Sabat niya yun, no? Sabat ng Diyos yun. Any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached. Sa mga Hudyo to, no? Kasi Hebrews to, no? As well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Narinig nila yung 12 spies, pero hindi sila naniwala. Kaya nangyari, hindi sila nakapasok sa land of Canaan, which is the rest, yun ang Canaan rest. For we which have believed to enter into rest, and as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. So yun yung rest. At yung rest na yun, tinutukoyan yung pagpasok nila sa land of Canaan, the Canaan rest. Verse number 4, for he spake in a certain place of the seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all his works. Now, ito yung nire-refer sa Genesis 2 verse 3. Okay, ito yung ginagamit na argument nila. Dahil ang Diyos, nagpahinga, dapat po, lahat tayo magpapahinga on the seventh day. Okay, now, pero, kung babasahin mo to, Book of Hebrews ito. Now, he is talking about Israel here. In this place again, if they shall enter into my rest, seeing therefore it remaineth that some must enter in, and they to whom it was first preached, entered not in because of unbelief. Ang pinasabi dito, ang doctrinal meaning nito, mga kapatid, sa chapter 4, is that hindi po nangyari sa mga tao yon, sa Hebrews, ng Old Testament, ang makarating sila doon sa land of Canaan, the Canaan rest. Now, there's another rest. Meron isang pahinga. Okay? Again, he limited a certain day, saying David, today after so long a time, as it said, today if you hear his voice, harden not your hearts. For if Jesus, this is Joshua, of course, no? Hindi si Jesus Christ ito. Ito yung equal name ng Hebrew word na Joshua into Greek at ginawang English. Kaya ito yung Joshua. If Jesus had given them rest, alright, then would he not afterward have spoken of another day? So therefore, may dalawang application ito, no? Yung pagpasok ng Israel sa land of Canaan, kaya na lumitaw yung Jesus, that is not accidental, mga kapatid, because this is an application to the second coming of Christ. There remaineth therefore rest to the people of God, for he that is, there remaineth therefore a rest to the people of God, for he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Kailan mangyayari yung next rest? Kailan mangyayari yung next rest? Ito yun, dito mangyayari yung next rest. Para sa Israel, ito yung rest. Ang tawag dito, the millennial rest. Hindi sila nakapasok sa land of Canaan because of unbelief. Now, yung Book of Hebrews, talking about a tribulation, application, na yung mga Hudyo, dapat maniwala na sila ngayon sa Lord para makapasok sila doon sa rest ng Panginoon. This is His rest. This is the millennial rest. This is the Sabbath, the millennial Sabbath. It's a Sabbath of rest. Millennium is a rest. Okay? Kaya nga po ang typology ni Jesus Christ ay parang si Solomon, because Solomon's name means rest. Okay? Now, so, ngayon, ang tanong, Pastor, tayo bang mga Kristiyano, di ba, inutusan tayo na magkaroon ng mag-obey sa moral laws bilang Christian? Opo. I believe.
But consider Romans 13:8. Romans 13:8. Romans 13:8. Sabi ng Bible, "Oh no man," 8 to 9 pala. 8 to 9, no? "Oh no man anything, but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. For this, thou shalt not commit adultery." Law ito, no? Old Testament law. "Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Thou shalt not covet. For if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. Love worketh no ill to his neighbor, therefore love is the fulfilling of the law." Now, na-mention po ang mga batas dyan. Bakit wala yung Sabbath? Because Paul is talking to Christian. He is not talking to the Jews. He is talking to the Christian. So Christian, kahit po tayo saved, we have to obey the law. Kaya hindi po siya bahagi ng moral law, ang Sabbath. Siya ay isang ceremonial law. Binanggit po yung moral laws ni Paul para sa mga Christian, para observe nila yung moral laws, to be a good man, good Christian, but there is no mention of Sabbath. Because Sabbath is a day of rest for the Jew. Okay? Alright, now, another thing. You go to the book of Romans, chapter number 14. Okay, Romans chapter 14. Verse number 5. "One man esteemeth one day above another esteemeth every day alike." Sabi niya, one esteemeth one day above another. Sabi niya, merong mga iba na meron silang araw na talagang special at yung iba ay ordinary na lang. They esteem a day, but the other days hindi nila in-esteem. Sabihin, merong special day, merong ordinary day lang. Ha? "One man esteemeth one day above another esteemeth every day alike. But let every man be fully persuaded in his own mind." Verse 6, "He that regardeth the day," walang ano yan, walang sinasabing Sabbath yan, ano? Walang sinasabing Sabado, ano? "He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord. And he that regardeth not the day to the Lord, he that not regard it, he that eateth to the Lord, for he giveth God thanks. And he that eateth not to the Lord, he eateth not and giveth God thanks." So maliwanag dito mga kapatid, pag pinag-usapan ang Christian, pag pinag-usapan ang church age, hindi po sinasama ang Sabbath. Because Sabbath observance is basically for the Jews. It is a sign for the Jew. Sign ng Diyos yan para sa kanila. Kaya nga po, pag Sabbath, alam natin kagad sa Jew yan. Now, you go to Colossians. Now, ito na po, referring to Christian na, no? Christian na tayo, no? Sa Christian. Colossians chapter 2, verse 15 to 17. "And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore," you take note of this, "judge you in meat, or in drink, or in respect upon holy day." Naalala niyo yung sa Exodus kanina? Okay? Na yung Exodus 35, na yung Sabbath ay isang holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days. Sabi ng Bible, "Let no man therefore judge you." Sabihin, kung hindi ka mag-Sabbath, hindi ka ma-judge. Kung ikaw ay Christian. Basta ang isang araw, i-regard mo yan sa Panginoon. If I regard Monday as my day for the Lord, then I regard it for the Lord. If I regard Sunday for the Lord, then I regard it for the Lord. Walang pinipiling special day sa panahon ng church age. At sabi sa verse 17, "Which are a shadow of things to come, but the body is of Christ." So what is important? The body is of Christ. Amen? It is just a shadow of things to come. Pag shadow, hindi yan yung real substance.
It's just a shadow of things to come. Okay, now, check natin sa Bible yung talagang observance na ginawa nila. You go to the book of Romans chapter 1 Corinthians 16. 1 Corinthians 16. Tingnan niyo po, no? 1 Corinthians 16. 1 Corinthians 16. Kailangan kasi meron talagang right division. Kasi kung hindi mo i-apply talaga yan, hindi mo makukuha yan. Magkakahalo-halo eh. Kasi kapag pinick up mo yung Old Testament, sasama mo sa New Testament, talagang may mangyayari dyan na yung mga nasa Old Testament, mapapractice ng mga nasa New Testament, na hindi naman pinapapractice, tulad po ng pagkain, no? Kasi maraming bawal sa Old Testament. Eh may mga tao ngayon, pinagbabawal lang kumain ng karne. Wala nang suriso, no? Wala nang hotdog, wala nang pork chop, wala na, no? Mga baboy, no? Wala nang samgyupsal, wala na yun. Wala nang New Year's hamon. Kasi kinuha nila yun sa Old Testament, ina-apply ngayon sa New Testament. Now, tingnan natin sa Bible, tungkol sa mga Christian. 1 Corinthians 16 verse 1. Now, concerning the collection of the saints, tingnan nyo sabi ng Bible, bawal ang anumang gagawin. Yung mag-ipon ka lang ng stick, stone to death ka na. Walang work, talagang strict. Sa Old Testament, wag. Pero dito sa chapter 16, nagkaroon ng collection, nagtrabaho sila. No? For the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye, upon the first day of the week. No? Sinabi pa ni Paul, first day nyo gawin huwag nyo gagawin on the seventh day. Gawin nyo on the first day. Isipin mo, pinatrabaho pa sila. Si Paul, Hudyo yun. Pero nagpapatrabaho sa kanila. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store. Bakit hindi na lang sa ibang araw? As God that prospered him, that there be no gatherings when I come. Now, ako'y naniniwala, mga kapatid, may reason kung bakit ginagawa ng first day of the week yan. Sapagat, ang first day kasi, representation yan, mga kapatid, ng resurrection ni Kristo. Kasi first day siya nag-resurrect. Diba? After the Sabbath, and then nung Sabbath na, tignan nila, resurrected body na si Kristo. Kasi yung gospel kasi is the death, burial, and resurrection of Christ. Yun ang foundation ng Christianity. You go to Acts chapter 20. Acts chapter 20. Amen? Kasi pag niluto mo, kasi raw material ito ginawa nating inayos lang, tapos kaya naging maganda lang. Parang kumbaga kumuha ka ng gulay sa palengke, niluto mo, yan ang present, isa ng meal, pagkain na. Parang gano'n ang nangyari. Marami tayong verse na kinuha, sama-sama natin, tinignan natin, para makita natin ano pa talaga ang tinuturo ng Panginoon sa topic na ito. Acts 20 verse 7. And upon the first day of the week. Di ba, kabawal-bawal talaga yan sa Exodus, di ba? Huwag silang gagawa ng anumang trabaho na kapag sa panahon ng 7th day, ibig sabihin, lumampas pa sila. Upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart unto tomorrow, and continued his speech until midnight. So, ibig sabihin, on the first day of the week, ginawa nila on the first day of the week. Okay? So, Paul's preaching was done on the first day of the week. Bakit nila ginawa ito? Because, kasi nga, hindi na namimili na parang, what's the special day? Sa mga Hudyo, special day is Sabbath. But here, the preaching was done during the first day of the week. Amen? First day of the week. Okay, now, kaya nga ang remembrance, makita natin, hindi na po patungkol sa Sabbath. Ang remembrance na patungkol sa death ni Kristo. You go to 1 Corinthians chapter number 11. Okay, tingnan niyo ito Ano yung remembrance na gagawin ng mga Israel, ng mga Hudyo? Ng mga Christian. Sabi ng Bible, 1 Corinthians 11. Verse number 9.
23. For I have received of the Lord that which I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it, and said, Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. So what is the most important sa Bible na i-observe? Hindi yung birth niya, hindi yung Sabbath. Anong i-observe natin? Dapat palagi natin isipin, mga kapatid, yung death ni Christ. Kaya nga, yung Lord's Supper, yun ang pinaka-ordinansyang napakahalaga sa mga Kristiyano after baptism. Kasi that refers to Christ's death. Amen? Yun ang salvation kasi natin eh. Kaya makita natin, mga kapatid, pag sinag-usapan ang Sabbath, talagang basically, Scripture will tell you that it's directed to a certain people at yun po ang Israel. And because they're going to represent the Creator to the world. Amen? Sabbath is one example. Actually, mga kapatid, ang church age is an interim period. Interim period ito. The interim period. Ang purpose talaga pa ng Panginoon Diyos ay magkaroon talaga ng kingdom. Alright? God, kingdom. Pero dahil nagkaroon ng rejection, pumasok ang church age. This is a new program. Okay, ito yung period ng grace, saan lahat ng taong makasalanan, including the Jews and all the Gentiles, of course, will be saved by God's grace. So this is an interim period. Pero lahat yan, babalik yan. Okay? Pag nawala yung church age, after the rapture, balik yan sa program ng Diyos. Lahat yan, Sabbath na yan. Ito, interim period ito. Hindi kasama yan sa program ng Diyos para sa Israel. Ang Israel kasi para sa kingdom. Kaya lang, dumating ang point na ang Jew nakasama sa body sa panahon ng church age. Eh, ang purpose ng Diyos, kingdom para sa Israel. Pero ang time ng church age, sila ay nasa body. Body ni Christ. Amen? At ang pinakamalaga kasi sa body of Christ, mga kapatid, ang pinakamalaga sa ating parang kapatid, kasi yung body, sabi ng Bible, yung body of Christ, yung pinaka-importante. Now you go to the book of Galatians. Alright? You go to the book of Galatians. Marami pang mga verse na pwede natin buksan. Pero talagang ano po, talagang yung oras, panahon, hindi natin magagawang mabanggit lahat yan. So you go to Galatians, and there's something here, I think, in Galatians 6, kung nagkakamali. You go to verse 15. Sabi ng Bible, for in Christ Jesus. Kita niyo yan? Kita niyo yan? Mahalaga to. For in Christ Jesus, neither. Anong ibig sabihin ng neither? Hindi na mahalaga yung kung ano. Neither. Circumcision availeth anything. Sino ba yung circumcision? Mga Hudyo yun, di ba? Nor uncircumcision, but a new creature. So, ang pinakamalaga pala sa church age, yung new creature. Yung new creature. That is the Lord Jesus Christ. The new creature. Yung isang born-again Christian is a new creature. Okay? A new creature. So, ang pinakamalaga is the indwelling Christ. Now, another verse in Galatians 3. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Ibig sabihin, kung wala nang Hudyo, wala nang Hentil, yung Sabat, hindi na rin importante. Wala nang Hudyo, wala nang Hentil sa Diyos. Hindi na mahalaga yan. Kasi binigay ang token na yan, yung pinakaparang observance na yun sa Hudyo. So, ibig sabihin, kahit hindi ka na mag-Sabat ngayon. Actually, ang worship, amen, can be done any day. Why? Because the temple is your body.
The Holy Spirit resides in you, and the temple is your body. So any time of the day, you can praise the Lord and worship Him. Because wala nang structure na magpipigil sa'yo para hindi ka magsamba. Hindi mo na kailangan ng building para magsamba. Kasi may body ka na. At yun ang pinaka-templo ng Holy Spirit. Okay? So yun po mga kapatid. Kung tatanungin tayo po ay dapat mag-observe ng Sabbath, hindi po. Because we are Christian. Bakit sa mga Hudo ibinigay? Because they are the ones that will teach about God in the entire world. Amen? Yun ang talagang main program ng Diyos. Ang church age, ito ay pumasok lang because the Jew rejected the Lord Jesus Christ when He came on the first time. Pero ang talagang program ng Diyos ay kingdom. So ito ay intermission. Intermission. Okay? Okay. Alright. Okay, so tayo po ay pray. No, bibigyan ko kayo ng time mag-pray na. Sa inyo na yan. Pray. At saka shout out. Yes, so God. We thank Lord na Pastor George will teach us this lesson to us. Yes, Lord. Clarity to this kind of science. And Lord, we pray na mas naga po sana makarinig Lord ng mga online Bible study lessons, Lord. And also we're praying for everyone online, mga kapatiran, Lord, na you bless them, Lord, as they listen tonight, Lord. You bless their family, you bless, Lord, and also guidance of Yes, so God. also, Lord, for this night, Lord, kayo po ang magsiguro sa amin, kayo po magbantay sa amin hanggang sa pag-isip, Lord, and give us rest for the entire nation that we live in Christ the Lord. And Lord, kayo po ang nataas po namin sa gabi nito. Salamat po sa inyo mga salita. And may this be our guide in our life. So, aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus Cristo. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, shout out po para sa ating mga naging viewers at kasama natin ngayon. Thank you so much for the blessing na tayo po ay nakapag-Bible study kahit na late night na po. No? At nung nga po ay bata pa, merong sa ride yun, 12 o'clock. Ano siya? At ang tinuturo niya yung toning water. Si Johnny Midnight. Ngayon, bata pa ako noon, hindi mo pa alam yung brother ko. Tanong mo kay mama mo, alam niya yun. Si Johnny Midnight. Nagbebenta ng toning water. Yung tubig na yun, merong miracle daw yun. Shoutout po tayo sa lahat ng sumubaybay, nag-comments, nag-react sa ating live. Shoutout po. Sa kasama po natin ngayon si Brother Dave Valete, si Brother Bong. Shoutout din po kila Sister Gemma Antonio, Brother Christian Solano, Brother Ronnie Clark, D. Tabios, Sister Nolly May Francisco Pulenya, Brother Herbert Bautista. Sa kasama rin po natin ngayon, Brother Luis Antonio Sia, Brother Hilario Donato Valdez, Sister Jennifer Capili Pascual, Sister Zara Buta Pion, Brother Lawrence Burgos, Brother Reggie Nag Amen. Pastor yan. Brother Gando Panganya Panilat, Yep. Sister Mary Joy of Sid Ampere Mercado, Amen. Amen. Brother Itoy Flor Verde, Brother Isagani Peralta Reyes, Yes po. Brother John Solar Bitoon, Sister Karina Tolentino Gregorio, Brother Cesar Azar Alcantara, Yes po. Brother Jordan Tabugol, Sister Ana Payabia Bocampo, Brother Nicodemo Mulo Ponce, Sister Marina Santiago Valdez, Sister Jennifer Saliban,
Brother Christian Cunanan, Brother Manny Manara, Pastor Christian Cunanan, Brother D&J Ponce, Yeah. Brother Leo Baron, Brother Mark Anthony Saavedra, Yeah. Brother Ramon Candelaria, Brother Don Ricardo V. Torres, Brother Edsel Ashcado, Brother Magno G. Mandal, Brother Libos John, Brother Alden Carbos Young. At sa lahat ng mga di ko nabanggit, shoutout po sa inyo lahat. Amen. Praise the Lord. Thank you so much po for joining us tonight. Muli po, no? Para po sa mga susunod na videos, pag-pray po natin, ano? Na magpatuloy po ang Real KJB Believers. Amen. Please like, share, and follow our Facebook page and also subscribe our YouTube channel, Real KJB Believers, for us to be updated para po sa ating mga latest videos. Okay, once again, good morning, good afternoon, and good evening. Real KJB Believers now. Sign out. God bless po sa inyo. Amen. Okay na, Brad. Okay na. May malapit kayo na doon. Basketball court. Doon sa area. Basketball court. Meron pa sa ano yung plan ko? Okay na best mo ano? Kaya nila pakita. Mga 100 meters. Lakad lang. Tama lang sa mga relatives. Tama lang yan. Ano ba? From outside. Hanggang 150. Kaya-kaya na kaya. Sa umaga siguro. Early in the morning. Huwag mainit, huwag hapon, mainit. Morning basket. Ang malaki sa last name. Ayaw ko na yung na. Bagay, parang may mapila. Mapila. Parang yung mawawala din namin yung pagkakas. Ganda ang gawin namin sa pagkakas. Yung napili namin. Huwag ko na ba? Laro-laro. Sa ano? Basta. Sa pambangon.